Hindi yung puro dakdak ka lang. Best friend kita, kaya sinasabi ko to sa'yo. Ba't ba ako natatawa pag sinasabi ko yun? So, ang main reason ko sa paggawa uli ng continuation ng dati kong ginawang video or content doon sa aking best friend, si Jace Ford, para po sa awareness, lalo na nung mga taong tumatangkilik doon sa produkto, okay, ni Migs Molino, yung Glemo. And alam naman po natin dito sa community ng Kabunsuan or ni Migs, is marami talagang tumatangkilik ng Glemo products. Now, nakaka-alarma po kasi talaga. Nung medyo active pa ako, lalo na sa community ng Kabunsuan or ni Migs, marami akong napapanood, naririnig sa mga nagla-livestream ng mga supporters ni Migs na marami talagang naloko, especially yung mga nasa abroad. And sad to say, hanggang ngayon meron pa rin. It so happen lang na itong si Kabinoy talagang kumbaga nag-focus dito dahil isa siya alam ko nagre-reseller ng Glimo, ang pagkakaalam ko ha, if I'm not mistaken. But bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si C10C06 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakikit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content and upload. Kung meron po kayong suggestion, comment, recommendation, or any reaction about this content of mine, please leave it on our comment section. And you will see some or others, okay, content ng ibang mga community or kung ano man po yung mga issue na hot topic, kumbaga dito sa SOCMED, magkakaroon na rin po tayo nun. I'm not focusing only in one community ngayon. Siyempre, gusto kong lumago yung channel ko. Okay? So, balik po tayo dun sa topic na gusto kong i-share ulit. Kasi, nagkaroon ng sagot itong si JC Porn sa mga accusation sa kanya ni Kabinoy. And, nag-livestream siya. Piniplay niya yung mga conversation na yan, yung audio conversation nila. At sinasabi niya na edited, dinagdag yung boses ni Kabinoy. And I'm not saying na perfect or tama yung mga sinasabi ni Kabinoy, but knowing the person, bakit siya gagawa ng ganitong kwento? For what purpose? Siraan si JC Porn? Diba? O sige, sabihin na natin partly. Kaya lang magpo-focus siya dito para lang huntingin si JC Porn. Maaring ginawa niya yung pag-focus dito not knowing na ito pala yung kalalabasan ng kanyang pag-iimbestiga sa kung sino man yung nang-i-scam sa mga supporters ng Kabunsuan, especially doon sa Glemo. May mga explanation si JC na sinasabi niya na gawa-gawa lang yun. And pinilay niya pa nga yung audio na yun sa mismong live niya at sinasabi niya na putol-putol. Putol-putol daw at halatang inedit. Yun yung explanation niya. Okay? Ganito lang yan. Bigyan kita ng tip, JC Porn. Kung gusto mo talaga ma-discredit yung mga sinasabi ni Kabinoy about doon sa nilabas niyang audio ninyo, na conversation ninyo, na ang pinalabas pala doon ni Kabinoy, yung babae pala, misis niya yun. Misis niya na nag-pretend to be nasa Hong Kong. At may padadalhan lang, mayroon ng taong magre-receive ng items na in-order, kunwari ng misis niya. Doon nga tumakbo yung istorya hanggang sa... Tapos kasi nakikinig lang pala si Kabinoy. Hanggang yun nga, hindi naman tayos ni Kabinoy, nagsalita na siya. At nung nagsalita siya, at nasabi ni Kabinoy yung mga ganung bagay, bakit niya pinatay yung kanyang telepono, di ba?
Okay, so ito yung simpleng-simple, ha, JC, Porn Antonio, na gagawin mo. Kung gusto mong mapaniwala yung mga ibang nakikinig sa'yo, yung mga supporters mo na yan, sigurado ako maniniwala sa'yo yan. Okay? Given yan. Okay? For those na hindi talaga supporters mo, na gusto mong mapaniwala diyan sa mga pinagsasabi mo, simple lang yung gagawin mo. Alamin mo, okay, anong oras, anong araw, anong petsa nangyari yung recording na yan. Yung audio recording na yan. Alamin mo yan kung nasaan ka ng mga panahon na yan. Ha? Kunin mo, sigurado ako, kung mapanood man ito ni Kabinoy, sasabihin niya yan. Anong oras, anong petsa, anong araw, ha? I-prove mo na ng araw na yan, ng oras na yan, ng petsa na yan, ano ang ginagawa mo, nasaan ka, sino ang kasama mo. Mas maganda kung may kasama ka during that date, time, and day. Ha? Iharap mo. Okay? Kung mayroon kang video or audio na magpapatunay na nung araw na yan, hindi mo kausap yung asawa ni Kabinoy at si Kabinoy, baka may maniwala sa'yo na hindi mo supporters. Simple lang yan. Hindi yung magdadakda ka, sasabihin mo, edited yung audio, pinagdugtong-dugtong yung audio para lumabas na nag-uusap kayo. Mahinang klase yun. Okay? Ngayon, kung gagawa ka ng ganong alibay na sinasabi ko, make sure mo na may pruweba ka. Yan lang naman kung gusto mong siraan din si Kabinoy. Diba? As simple as that. Diba? Hindi yung magdididakdak ka na akala mo inosente ka talaga. Na alam naman nating lahat, bukod dito sa nangyari na to, marami na kayong nabudol. Marami, lalo anong nabudol. Diba? At doon naman, sa mga supporters nitong si JC Porn, kayo naman po ay mag-isip. Simple lang naman ang konting isip lang naman pagkaganoin ninyo. Hindi yung inaano nyo pa, ina-flip nyo pa yung tao na kayo mismo may duda kayo sa inaasal niyan. Alam nyo, yung pagiging pagkakaroon ng lakas ng loob ng isang tao, dahil na rin sa mga taong nasa paligid niya. Kayo pong mga supporters nitong si JC Porn ay kumukonsinte sa kalokohan niya. Ngayon, kung pati kayong mga supporters kaya nyo mag-produce ng mga sinasabi kong pruwebang ganun, much better. But make sure na totoo talaga yun. Dahil kung hindi, mas lalong madidiin ang sinusuportahan nyo yan. Mas lalong masisira yan. For me, I'm not siding Kabinoy, okay? Dahil hindi ko rin naman kasyadong kilala yung tao. Alam ko, yes, supporter siya ng Kabunsuan. Pero hindi gagawa ng ganyang bagay si Kabinoy na alam niyang ikasisira niya rin bandang huli kung naggagawa lang siya ng kwento. So, simple. No, alamin mo yung oras, araw, at petsa na nasaan ka. Magpakita ka ng pruweba, then magkakaroon ng doubt yung mga tao dahil nakailang live stream si Kabinoy at talagang yan ang tinatapik niya, yung pangbubudol ng mga tao doon sa mga nasa abroad at doon sa medyo may mga edad ng supporters ng Kabunsuan. Kasi marami na talaga, 100,000s ang mga nabudol na dito sa mga sumusuporta sa product na yan. And alam naman natin na hindi ganun kadali kinita ng mga tao yung pera na yan, especially itong mga nasa abroad. At kayo namang nasa abroad, hindi porke nakipag-chat kunwari sa inyo yung mga relatives ni Migs, iniisip nyo siya na yun. Iniisip nyo, uy, in-entertain ako ni ganito, ni ganoon, ang kapatid ni Migs or ng pinsan ni Migs or ng ate ni Migs. Matuto po kayong umintindi rin, matuto po kayong makiramdam sa kausap ninyo.
At hanggat maaari, yung kilalanan ninyo ang kukunan nyo ng mga ganitong bagay. Ang pagbibigyan nyo ng pera ninyo. Kahit yan is 1,000, 500, pera nyo pa rin pinaghirapan yan. So, be vigilant po sa mga taong bibigyan nyo ng mga pera ninyo. Okay? So, as simple as that. Kung gusto mong sirain ang mga pinagsasabi ni Kabinoy, show prueba. Hindi yung magre-reaction ka sa video niya na wala namang kakwenta-kwenta. Na wala naman akong nakitang fruit na talagang fabricated lang ni Kabinoy yung mga pinagsasabi niya. Bakit hindi mo siya harapin? No? That's another way. Set a date, set a time, magkita kayo ni Binoy. Di ba? Hinahamon ka na nga ni Kabinoy, magkita kayo. Kung talagang inosente ka sa sinasabi mo. Hindi yung puro dakdak ka lang. Best friend kita, kaya sinasabi ko to sa'yo. Ba't ba ako natatawa pag sinasabi ko yun? So, hanggang dito lang po. And, yun nga pala ha, reminders, doon sa mga nanonood, okay? Other topic to ha. Kung kayo po, isa sa mga tumatawag sa generic Itbulaga ng Channel 7 at ginawa yung fake bulaga, ha? Yung title nila, imbis na Itbulaga, ingat po kayo, baka madimanda kayo. May lumabas pong ganyang article, okay, na kung sino man ang tatawag sa Itbulaga ng Channel 7 na fake bulaga, madidimanda po kayo. So hanggang dito na naman. Maraming salamat.